Mas pinatututukan pa ng palasyo ang guerrilla operations ng Pogo sa bansa para tuluyan na itong masawata. Yan ang ipapasa ulat ni Kenneth Pasyente. Doble kayod. Yan ang nais ng palasyo na gawin ng mga kinaukulan para tuluyang sugpuin ang Pogo operation sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangang pakilusin ng mga law enforcement agency para tugisin ang mga nasa likod nito. Lalo na't sa harap ng total ban ng Pogo sa bansa, may ilan pa ring nahuhuli na patagong nag-ooperate. Bagaman hindi pa raw napag-uusapan, pag-aaralan anya kung kinakailangan bang amyendahan ng EO74 na nag-uutos ng total ban ng Pogo operation. Alamin po natin kung hanggang saan po ang naging partisipasyon ng mga opisyal ng LGU, kung nabigyan po ito ng permit, kahit wala pong tamang dokumento, at lumalabas po na lahat itong mga taong ito na nagkaroon po ng tsansang makapagtrabaho sa Pilipinas, malamang ay hindi lamang po mga opisyal ng LGU ang maaaring managot. Kailangan po nating matrace kung paano nakapasok ang mga foreigners, Chinese nationals in particular, or may iba pa, no? May iba pa po mga foreign nationals. At ito po ay pag-aaralan natin at makikipagtulungan po tayo sa lahat ng ahensya para masugpo ito. Naniniwala rin si Castro na kailangan maimbestigahan ng mga LGU kung saan madalas mahuli ang guerrilla operation ng Pogo. Ang palasyo po ay ayaw po ng abuso. Definitely po, kung sino yung dapat managot, kung may pang-aabuso, ay dapat lamang pong managot. Hindi po ito tolerate ng palasyo ang mga abusong gawain, kung meron. Wala ring puwang ang pang-aabuso lalo na sa mga government official ayon sa palasyo. Kaugnay ito ng pagdaan ng isang police convoy sa EDSA busway at nangatwirang may mahalagang pulong. Sabi ng Malacanang, tanging ambulansya at fire truck ang pinararaan dito na tumutugon sa emergency. Ang palasyo po ay ayaw po ng abuso. Definitely po, kung sino yung dapat managot, kung may pang-aabuso, ay dapat lamang pong managot. Hindi po ito tolerate ng palasyo ang mga abusong gawain, kung meron. Muli namang binigyang diin ng palasyo na nananatili ang posisyon ng Pangulo na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa bansa. Kasunod yan ang naging pahayag ng Office of the Solicitor General na hinihikayat ang ICC na magbigay na lamang ng mga ebidensya kaugnay sa drug war ng nakaraang administrasyon. Nandun pa rin po ang ating polisiya na wala pong jurisdiction ang ICC sa ngayon. But kapag po humingi ng tulong ang Interpol, magkukumplay po tayo at tutulong po tayo. Natanong din si Castro kung ano ba ang pananaw ng palasyo sa mga hakbang ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon, gaya ng pagkansela sa total cashless transaction sa expressway na tila taliwas sa isinusulong ng pamahalaan na digitalization. Giit niya, marapat lamang nabigyan ng sapat na panahon ng kalihim na pag-aralan din ang iba't ibang issue sa ahensya. Sabi nga niya po ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating bagong appointed, newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment. Naniniwala naman si Castro na dapat nang gawing face-to-face ang registration para sa SIM card sa harap ng paglipana pa rin ng tech scams sa kabila ng pagpapatupad ng SIM card registration law. Ito anya ay para hindi maabuso ang online registration at matiyak na lehitimong individual ang nagmamay-ari ng isang SIM card. Handa naman daw na tumalima ang pamahalaan sakaling hingin ng Korte Suprema na ibalik ang nawalang subsidy sa PhilHealth. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.